Alan Cayetano, pinaka nakakahiya kang Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. Kahit na nasiba ka na bilang Senate President, technically sabihin natin, sige, kung may kahihiyan ka pa, dapat bilang senador mag-resign ka na rin. Pinaka nakakahiya si Cayetano, mga kababayan, dahil unang-una, 2 araw na, bali pangatlong araw ngayon, na hindi nag-session sa Senado. Dahil hindi sumipot si Cayetano at yung mga natitirang mga bata niya sa grupo nila sa majority block dati. Nagka-session lang bigla nung dumating si Senator Francis Escudero. Pero si Cayetano, nilabag ang isang Senate rule, binaliwala niya, nilabag niya ang Senate rule na kapag hindi siya magpe-preside ng session bilang Senate President, dapat may prior consultation sa minority at majority leader na hindi niya ginawa. Akala niya siguro matatakot or kakabahan or bibigay yung mga ibang mga senador sa kanya. Pero ano nangyari? O yun, kanina, all seats vacant. Si Bakang bigla. Acting Senate President, mga kababayan, si Senator Sherwin Gatchalian. But only because 12 lang yung mga senador kanina, hindi 13. For the first time in Philippine history, Cayetano, nagkaroon ng drama na fake attack sa Senado. Yung gulo na May 13. Pinagpipilitan mo nilulusob ang Senado nung gabi na May 13 ng mga taga-NBI. Pero hanggang ngayon, ni gabutin na ebidensya, wala kang maipakita. O sino sa grupo mo. Ni isang testigo, wala kang rin maiharap. Isa pa, ilang beses mo na inulit-ulit, tinatakot, pinapressure, ino-offera ng mga bataan mo sa grupo nyo na lumipat na sa minority block sa grupo ni na Senator Tito Soto at Ping Lacson. Lumipat na sa minority block, wala na sila magiging kaso. Ilang beses mo inulit, pero wala ka naman pinangalanan. Putak ka ng putak, intriga ka ng intriga, wala ka naman pinangalanan. Ganon kakalala, Cayetano. Intrigero ka. Mayabang ka pa. O yan na pala mo. Kaya kung may kahihiyan ka pa, 3 linggo mahigit ka pa ng Senate President, sunod-sunod na kapalpak na yan. Kung may kahihiyan ka pa, mag-resign ka na. Kalokohan at walang kredibilidad ang ipinagpipilitan ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na investigasyon muli sa flood control scandal kung matutuloy man. Una, si Paulo Duterte na 51 billion ang nakuha mga budget para sa distrito niya sa Davao City. Walang maipakitang ebidensya, walang mailabas sa testigo hanggang ngayon na yung pera ay hindi nanakaw, hindi naibulsa. Sinasabi ni Paulo, walang irregularidad, malinis siya, walang anomalya doon sa pera, pero wala siya mailabas sa ebidensya. Sa halip, ang tirada niya, magpunta sa Davao City, nagdududa. Tapos si Paulo hindi imbestigahan, hindi kinambida. Pangalawa, yung grupo ni Levy Baligod na unang press conference pa lang nila nagsinungaling na. Yun ang isa sa mga pangunahing kinumbida para tanungin uli. Unang salang pa lang, unang press conference pa lang, nagsinungaling na si Baligod at ang mga tuta niya. Nagdala raw sila ng mali-malitang kickback sa bahay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ilocos Norte sa Paway. Ilang oras pa lang ang nakakaraan, sabihin ni Baligod yun at mga tuta niya, pati mga netizen nag-online agad. Walang bahay si PBBM sa Paway. At ang Philippine Navy agad pinasinungalingan the very next day. Yung sinabi ni Baligod
na na lahat yung 18 tuta niya ay mga dating Marines. 4 dun sa mga tuta ni Baligod, sabi ng Navy mismo, never na naging Marines. Pero hindi lahat agad ni Baligod. Lantarang kasinungalingan, tapos siya pa rin ang kumbidado. Isa pa, yung miyembro ng subcommittee, sila lang. Sila rin magkakakampi sa majority. Samantalang nung Tito Sona Senate Presidency, si Marcoleta, miyembro ng Blue Ribbon Committee mismo. Ngayon sila lang. Tapos mag-iimbestiga sila. Kung dilokohan yan, ano kredibilidad meron yan? Ano tawag yan? Ginagawa tayong tanga, mga kababayan, itong mga to. Alan Cayetano, mag-showbiz reporter ka na lang, o showbiz chismis columnist. Mas bagay ka ron, dahil ayaw mo tumigil ng kachi-chismis, kaka-intriga, na kahit gapatak na ebidensya, wala ka naman maipakita na totoo yung sinasabi mo. Inulit na naman ni Cayetano, mga kababayan, sa isang press release sa ABS-CBN News, na Malacanang ang may kinalaman sa mga nangyayari sa Senado, na Malacanang at NBI ang magkasabwat sa gulong nangyayari sa Senado. Sinight pa ni Cayetano yung naging walkout ng grupo ni na Senator Ping Lacson, Tito Sota at Erwin Tulfo, pati nga yung pagpunta raw ng mga NBI agents sa Senado. Paalala lang, hanggang ngayon hindi mapatunayan ni Cayetano, wala siya mailabas isang testigo, na talagang sumugod na mga NBI agent sa Senado, na may nagpuntang NBI agent doon. Pangalawa, ni gabutil na ebidensya, wala siya maipakita. Pero daldal paulit-ulit na nagsisinungaling na. Si Cayetano, hindi sinungaling, hindi chismosong kailangan namin. Hindi ka binabayaran, hindi ka pinapasweldo na sambayanan, Cayetano, para paulit-ulit na magkalat na intriga, na chismis. Lumayas ka na lang, maawat mahiya ka sa sambayanan. Hindi lang bilang Senate President, lumayas ka na bilang Senador kung ganyan din lang ang gagawin mo. Pinaghihirapan namin, Cayetano, ang sinusweldo mo at ang mga benepisyo mo bilang Senador. Hindi yan nakarapat dapat na isukli mo sa amin. At kung mag-aakusa ka, magpakalalaki ka, Cayetano, pangalanan mo, i-detalye mo. Sino sa Malacanang, sino sa NBI. Kung di mo kayang pangalanan, kung di mo kaya magbigay ng detalye na ebidensya, kung hanggang daldal ka lang, tumahimik ka na lang. Nagmumukha ka ng bakla, Cayetano. Mag-showbiz reporter ka na lang. Quote-unquote, nililibing na ni Alan Cayetano ang sarili niya, ang political career niya, pati Malacanang ginawa na ng intriga, ng chismis, may masabi lang siya. GMA News Online, mga kababayan, tingnan nyo to. Yan, ha. Ngayon, tingnan nyo ang nilalaman. Ganito na gagawin natin para diretso agad, wala masabi ang kahit na sino na fake news ako. Link Malacanang to the 11 senators allied with Senator Sherwin Gatchalian who voted to declare all positions in the Senate vacant on Wednesday. Tingnan niya na. Tingnan nyo na agad ito. Itong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Itong kahapon na nangyari, coordinated yan. Nagmi-meeting sa Malacanang. Pero kung babasahin nyo ng buo itong balitang ito, ni gabutil na detalye walang ibinigay si Cayetano. Nagmi-meeting sa Malacanang. Saan sa Malacanang? Sino ang kamiting kuno ng grupo ni Gatchalian? Kailan o gaano kadalasan nag-meeting? Ano na pag-uusapan so far? Wala. Sat-sat, daldal lang ni Cayetano ang laman ito kung babasahin nyo ng buo. Now narito, yung pinagpipilitan ni Cayetano
na nilusob ng mga agent ng National Bureau of Investigation or NBI ang Senado nung gabi na May 13. Magtatatlong linggo na matapos yung insidente. Hanggang ngayon, ni isang testigo, ni gabutil na ebidensya wala mailabas si Cayetano. In fact, so far, lahat ng findings ng lahat ng investigasyon, peke yung atake. Isa pa, si Jinggoy Estrada, Kuno, at ang iba pa mga kasama niya sa grupo nila, sa grupo ni Cayetano, tinatakot daw, sabi ni Cayetano, na kung hindi lilipat sa grupo ni Gatchalian at ni Senator Tito Soto at Ping Lacson, kakasuhan daw. Pero wala rin siyang binigay ni isang pangalan ng mga tinatakot Kuno sa mga kasamahan niya sa grupo niya. Walang binigay na pangalan, walang binigay na date, walang binigay na detalye kung paano tinatakot. Again, bunganga lang niya, intriga lang niya, chismis lang niya. Ganito ba klase Senate President na karapat-dapat sa atin, mga kababayan? Puro intriga, puro chismis. Kayo mga panatiko ni Cayetano, ganitong klase iniidolo nyo? Kung hindi ito magiging kapit-tuko, ano tawag dito? Ayaw mo tumigil Cayetano, sige, ilibig mo na tuloy-tuloy ang political career mo. Sara Duterte, huwag kang magmarunong pagdating sa warrant of arrest na inisyu ng ICC laban kay Bato de la Rosa. Hayaan mo korte mag-decide. Unang-una, Sara Duterte, wala ka naman proven professional competence para magmarunong para mag-prejudge Abogada ka. Pero Sara, never na nabalitang naging fiscal ka man lang o judge. Kahit judge na Metropolitan Trial Court, kundi man Regional Trial Court. Never ding nabalita, Sara Duterte, na naging dean ka ng anumang College of Law. Tapos outright sasabihin mo, ito, a warrant of arrest not issued by a Philippine court cannot be implemented in the Philippines. Sara Duterte, magbasa ka ng Republic Act 9851 bago ka magmarunong. At kung mali ako, itama agad ako ni naman. Ni wala nga nabalita mulat sa puli na kahit na isang malaking kaso na naipanalo ni Sara Duterte bilang abogada Kung mali ako, itama agad ako ni naman pero siguraduhin nyo na pag magre-react kayo, may detalye kayo Dahil kung magtatanggol si Sara Duterte tapos puro mura, insulto lang sasabihin nyo, hindi kayo kikita sa akin. Didelete ko na lang kayo agad, bablock ko na lang kayo agad. Imbis na magmarunong ka, Sara Duterte, at pati yung mga kaplastikan mo, ang gobyerno, mga politiko, inuuna problema ng politika, hindi ang bansa. Ayusin mo muna sarili mo. Magpaliwanag ka muna tungkol sa bilyon-bilyon pondo ka ni-question sa'yo. Tulad ng disallowances ng COA sa DepEd. At yung disallowances ng COA sa OBP na pinasosoli na sa iyo. Ni kahit isang salita ay ayaw kang magpaliwanag. Dahil ano man nasabihin mo, Sara Duterte, ano man ang pakyut na gawin mo, hindi namin malilimutang sambayanan na bilyon-bilyon ng pondo hinahanap sa iyo na ayaw mo magpaliwanag hanggang ngayon. Kaya huwag ka magmarunong. Wala kang kayo na magmarunong. Bastusan at kasinungalingan ang nakita natin sa Senado kahapon, bukod sa pagkaka-aresto kay Jinggoy Estrada. Ang kasinungalingan, pinagpipilitan ni Alan Cayetano na sa labas dapat ng Senado, arestuhin si Jinggoy. Igalang daw ang Senado dahil hindi pa raw nangyayari sa Senado yung senador, dun sa loob ng Senado mismo inaresto. Either nag-uulyanin na si Cayetano o nagtatanga-tangahan siya. Si dating Senador Antonio Trillanes mismo umamin. On cam.
Nung siya arestuhin, nung senador pa siya, sa loob ng Senado nangyari pag-aresto sa kanya. And remember Laila De Lima, now Congresswoman Laila De Lima. Nasa Senado din si De Lima nung arestuhin. So ulitin ko, kung di nag-uulyanin na si Cayetano, ano siya, nagtatanga-tangahan o sinungaling siya talaga. Yung bastusan nangyari, or ginawa naman sa minority black senators na hindi umalis sa session hall matapos arestuhin si Jinggoy. Hindi katulad ng mga majority senators na lahat naglayasan at hindi na bumalik sa session hall kahit may mga naghihintay. Tulad ng 3 generals na promoted na dapat kumpirmahin ng Commission on Appointment sa Senado, tinampa mga bisita. Pinaghintay sa wala. At ang katwiran ni Cayetano, asikasuhin daw muna nila si Jinggoy. Kahit wala naman siya magagawa dahil warrant of arrest na yun. Ngayon, pakinggan nyo, mga kababayan, ang pambabastos na ginawa sa minority black senators. Yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ang ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin sa Senado? Mapapanood nyo itong video ito sa website ng News 5 mismo, pati na yung karugtong nito. So, hanggang kailan mo kakayanin, Cayetano, ang pagiging incompetent mo Senate President? Alan Cayetano, kay Jinggoy Estrada ka na magtrabaho. Lumayas ka bilang Senate President. Kung may kahihiyang ka pa. Sa mga hindi pa nakakaalam nga kababayan, sa pangalawang magkasunod na araw kanina, wala na naman naging sesyon sa Senado. Paglabag daw yun sa Senate rules, sabi ni Senator Erwin Tulfo, Rule 14, Section 41 ng Senate rules, dapat bago i-call off ang session, may konsultasyon sa majority and minority leader na hindi ginawa ni Alan Cayetano. Yung nauna kahapon, hindi nag-conduct ng session, sa halip inuna si Jinggoy Estrada. Sinamahan daw ni Cayetano hanggang Krame, si Jinggoy na maaresto. Tapos wala na nagbalikan sa kanila. Kahit na may mga naghihintay na mga nag-apply for naturalization, may mga general na dapat na kumpirma, etc. Oy, Cayetano, kapal na mukha mo. Hindi ka hari na Senado. At lalo hindi si Jinggoy Estrada ang amo mo. Maliban na lang kung may pakinabang ka rin kay Jinggoy Estrada, Cayetano. Kung harap-harapan mong babaliwalain ang rules ng Senado, Cayetano, wala kang karapat na maging Senate President. Mahiya ka naman. Ang ginagastos sa Senado, kung nasasayang na pondo sa Senado, hindi mo pera ng bayan. Hayop ka. Sinabi nga ni Senator Sherman Gatchalian kanina, mga kababayan, milyon-milyon ang ginagastos sa Senado sa araw-araw. Tapos wala magiging sesyon. Hindi porke Senate President ka, Cayetano, magagawa mo na lahat ng gusto mo. Patingin ka na sa mental hospital, sa National Center for Mental Health kung ganyan ka. Mga kababayan, tandaan natin, pro-Sara tong isang ito. At ipinipilit na dapat makaboto si Bato de la Rosa kahit na nagtatago. Si Bato de la Rosa na katulad niya, isa ring diehard na pro-Sara. Habang papalapit ang impeachment trial, binabaliwala ang lahat ng rules. Masunod lamang ang gusto nila.
Kayo na mag-isip, ano klaseng animal to si Cayetano? Kitang-kita, Alan Cayetano, wala ka ng kontrol sa Senado. Kahit na pinagpipilitan mo, Senate President ka pa rin. Kani-kanina, mga kababayan, una, hindi lahat ng staff ng Senate Blue Ribbon Secretariat ay sumipot. Kung maalala nyo, kagabi, nagdeklara si Acting Senate President Win Gatchalian na work from home ang Senate staff ngayon. Pangalawa, Cayetano, yung ibang mga resource persons mo or ng Blue Ribbon Subcommittee hearing ngayon, hindi basta-basta pinapasok. Kasi nga ang utos ni Gatchalian, work from home ang lahat ng Senate staff na walang session, wala makakapasok sa session hall. Kinailangan pa, Cayetano, na sunduin dina Robin Padilla at ng kapatid mo si Pia yung mga resource persons nyo. Kung Senate President ka, kung ikaw pa rin kinikilala Senate President, dapat kahit na hindi sinundo ni Pia at ni Robin, dapat agad-agad pinapasok yung mga witnesses nyo, resource persons nyo rather. Hindi. Tapos bait-baitan ka kanina. Ha? Mga unang araw matigas ka, mayabang ka. Pero kanina, kalmado ka na huling panawagan na to, huling pakiusap na to, papasukin nyo, etc. etc. Meaning, pati ikaw nararamdaman mo na obste ka, hindi na ako kinikilala Senate President ng mga to. Isa pa, Cayetano, bakit tinurn over ni Pia yung Senate, yung proceedings ngayon sa subcommittee ng Senate Blue Ribbon Committee kay Marcoleta? Bakit hindi kayang mag-preside ni Pia doon sa hearings? Ba't kailangan si Marcoleta? E abogado rin naman yung kapatid mo. Hindi mo maikakaila ang signs on the wall. Sabi nga, ang writings on the wall, Cayetano. Hindi ka na kinikilala Senate President ng marami sa Senado. Kaya agad kung may kahihiyan ka, either step down na Senate President or kahit na bilang Senador, mag-resign ka na. Sa susunod na rin dito, mga kababayan, meron tayong mahalagang tanong kay Marcoleta. Tingnan natin ngayon ang tapang ni Alan Cayetano, mga kababayan. Online ngayon ang hamon ni Senator Erwin Tulfo kay Cayetano. Subukan daw magpahiring ni Cayetano uli ng Blue Ribbon Subcommittee ng grupo niya, grupo ni Cayetano, at ipapahuli daw niya si Cayetano. Kasi nga hindi na daw Senate President si Cayetano, wala nang authority si Cayetano para magpatawag ng anumang hearing. At ang sabi pa ni Senator Tulfo, very specific, kung hindi daw huhulihin ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado si Cayetano, siya daw mismo bibit-bitin niya, kakwelyuhin niya or kakwelyuhan niya si Cayetano at iaalis sa magiging hearing. Di ba, Cayetano, pinagpipilitan mo hanggang ngayon na ikaw pa rin na Senate President? No, ayan, diretsa ang hamon yan. Kunwari, nagpakita ka, matapos kang hamunin ni Senator Raffy Tulfo, na kung matapa ka, magpakita ka sa Senado. Nagpakita ka nga, pero hindi naman sa plenary ka nagsalita. Nagpakita ka doon na sa hearing ng subcommittee ng grupo mo. Na-questionable pa na lahat sinasabi illegal yung ginawa mo. Samantala ang hamon nga sa iyo ni Raffy Tulfo, pakita ka sa Senado, doon ka sa plenary, magsalita, magdadaldal para pwede ka sagutin, doon kayo magharap, magdebate and all. Hindi mo rin ginawa. O kaya abangan natin yan, mga kababayan, sa Lunes. Although nagsalita na si Rodante Marcoleta na bata ni Cayetano, na suspended daw indefinitely
yung hearing ng Blue Ribbon Subcommittee ng grupo niya. Pero abangan natin. Pangalawang hamon na yan sa iyo, Cayetano. Di ba nagyabang ka pa na pahiramin daw muna ninyo siguro ng isa yung grupo ni Natulfo, ni na Senators Sherwin Gatchalian, Ping Lacson at Tito Soto para maging 13 na. O di, bayan, pangalawang hamon na yan. Nagyabang ka pa pero hindi mo na makinukol yung hamon. O, pakita mo kayo na matapang ka talaga. At kung hindi ka pa rin kokol sa hamon sa iyo, may gago na lamang maniniwala pa sa iyo, Cayetano. Quote-unquote, binabangungot na si Alan Cayetano, mga kababayan. Tuliro-tuliro na utak mo na pinagsasabi. Ang delusyon. Tingnan nyo to. Lagay pa lang yan kahit na kami-kabila nakapalpakan niya bilang Senate President in just a little over 3 weeks. Feeling niya yung libo-libo or milyon-milyon Pilipino ang papanik pa sa kanya at sa grupo niya at magtutuloy-tuloy ang kalokohan niya. Alat Cayetano, social media man o mainstream media, kahit ang mga tuta mo, hindi ba ikakailangan mo sa marami na galit sa'yo? Mula sa mga kaklase mo sa Ateneo, law school, mga kapwa mo politiko, iba-iba organisasyon, kapal na mukha mo magsalita ng ganito? Lahat naman ng tira sa'yo, mayroon sinasite na basis. Tulad na lang na hindi mo pag-preside na session, bali pangatlong araw kanina. Ang rule, mga kababayan, dapat kung hindi makapag-preside na session ng Senate President, i-inform, ikukonsulta sa minority at majority leader. Hindi ginawa ni Alan Cayetano. Nag-declare ng adjourned ng Senate session si Neje. Surat lang, hindi siya nagpakita. Pero sabi ng mga senador, dapat nagpakita siya. At may sistema, hindi yung basta susulat lang siya. Putak ka ng putak, pero daldal ka ng daldal, pero Facebook ka lang. Duwag ka naman humarap sa Senado. Nag-stage ka pa ng fake attack. Gumimi ka pa ng fake attack sa Senado. Alan Cayetano, nanilusob kayo ng mga taga-NBI. Pero, ni isang testigo, ni isang pirasa ebidensya, wala kang maitabas hanggang ngayon. Tapos, willing mo, papanig ang libo-libo, milyon-milyon mga Pilipino sa iyo, pag itutuloy mo yung katarantaduhan mo. Naging Senate President ka lang, feeling mo, hari ka na, lahat ng gawin mo, pwede. Sa mga nagmamalasakit dito, gisingin nyo to. Baka magtuloy-tuloy ang bangungot nito, ang delusyon nito, kung ano na gawin nito.